Hello guys, welcome back again sa atin na sharing for bread of God. So today, ipagpatuloy natin yung ah, regalo na mula sa Diyos, yung pinagkaloob ng Espiritu Santo. Dito pa rin tayo sa 1 Corinthians, chapter 12, no? Verse 1 hanggang sa ah, 21. Pag inyo ito guys mabasa ay napakaganda ang mga nakasaad dito, no? Kasi dito mo makikita ang sinasabi na isang katawan ngunit maraming bahagi. Tama ho yan guys. Kasi tayo bilang tao dito sa mundo, si Jesus Christ ang ating Panginoon, pero iba't ibang paraan yung ating paglingkod sa Kanya. Dahil iba't iba rin ang binigay ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. So, kung ang pagtukoy natin ng pagbigay ng Holy Spirit sa individual na tao, lahat ito ay magagamit natin ang tinatawag na mga regalo mula sa Espiritu Santo ng Diyos. Ngunit ito ay ginagamit rin ng iba't ibang bahagi ng katawan ni Jesus Christ. Ang halimbawa lamang, kung ikaw ay naging katawan ni Jesus Christ na ikaw ay Katoliko, at kung ikaw ay katawan ni Jesus Christ na iglesia, at kung ikaw ay katawan ng protestante, or ano pang ibang bahagi ng katawan ni Kristo, yun lahat ay guys, iisa lamang ang katawan na pinaglilingkuran natin, si Jesus Christ, Ama sa Langit, or si Yahweh na tawag natin noong unang panahon, si Jehovah noong unang panahon, ngunit si Jesus Christ sa kasalukuyan, no? Heavenly Father, no? Iisa lang ho yan. Kaya ho, lagi nating tatandaan na tayong mga nampalataya, lagi tayo nagsasabi sa mga sarili natin, hindi tayo sasama doon, hindi tayo pupunta doon sa mga ganitong klase ng grupo ng panampalataya. Ngunit paano na lang guys kung malayo ka sa mga bagay o sa bayan na iyong minimiting paglilingkuran? At kung ang iyong kasalukuyan na posisyon ay sa lugar na hindi mo kareliyon, ano ang dapat mong gagawin? Siyempre, bilang individual, nandyan tao, individual tayo, mayroon tayong sinasabi na mga pagkaloob ng Espiritu Santo. Ngunit, yun ba lahat guys ay nasa sayo na? Natanggap mo na ba kahit isa lamang sa mga pinagkaloob ng Espiritu Santo? Di ba guys? So kung wala pa, siyempre ang mga pagdududa, ang mga katanungan sa isip nandyan ho. Ngunit lagi nating tatandaan kahit ano pa naman yan na grupo o bahagi ng panampalataya ay sasama ho tayo or makikooperate ho tayo dahil lahat ho yan ay makikita natin na iisang katawan ngunit maraming bahagi. Hindi lamang ho yan nakasalalay sa individual na tao, kundi nakasalalay din ho yun sa atin na nampalataya. Ano? Dahil sa mundong ibabaw, napakarami ho ang katawan, napakarami ho ang bahagi na nangyayari. Ngunit ang katawan ho yun o ang sentro ng pinag-uukulan ay isa lamang, si Jesus Christ. Kasi nakalagay ho sa atin tinatawag nakasulatan dito sa 1 Korinto, maliwanag ho nakalagay na iba't iba ang paraan ng paglilingkod ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Di ba tama? Iba-iba ho guys na grupo, iba-iba ho ang paglilingkod, iba-iba ho yung pagturo. Ngunit iisa lamang ang pinaglilingkuran, isa lamang ang Diyos na pinaglilingkuran. Dito rin nakasalalay, iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na suma sa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Di ba? Kaya nga guys, dapat lagi nating babasahin
ang Bible at ating hingian ng Holy Spirit na gabay upang maunawaan natin ito. At dito rin nakalagay, isang katawan ngunit maraming bahagi. So dito ko napagtanto bilang tao, bilang ordinaryong tao, na dito sa mundo, iisa lamang ang katawan ni Jesus ngunit maraming bahagi dahil marami ho na nagtuturo sa mahal na Diyos na iba't ibang grupo, no? Ito, babasahin. 1 Corinto chapter 12 verse 12, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat pinubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, magiging Hudyo o Grigo, alipin man o Malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayo'y lahat ay pinainom ng isang espiritu. Yes guys, dahil ito ang lahat na bahagi ng espiritu na pinagkaloob sa atin. Isa lamang ang pinagmula nito, si Jesus Christ, ang spirit ni Jesus Christ. Kaya nga guys, kung inyo maunawaan at inyong matandaan para sa aking ultimo na pag-iisip at sa aking pagsaliksik at sa aking sariling pag-uunawa, ang mga nakasaad ay isa-isa na binibigay sa ating mga katawan, hindi lamang sa individual nga tao, kundi sa mga grupo. Kung inyo makikita guys, mayroon tayong mga grupo na naniniwala sa speaking of tongue, diba? Sa speaking of tongue, mayroon naniniwala nun, no? At ginagamit nila sa kanilang panimbahon, sa kanilang pagtuturo. Mayroon din na reliyon na nagbibigay ng mga himala, di ba? Na naniniwala ng papapagaling, ano? At mayroon din mga reliyon na napakagaling magturo according sa Bible at magaling magpaliwanag. Di ba guys? Kasi nakasaad talaga sa ating kasulatan na sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat pinubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. No, tayong lahat, maging Hudyo o Grigo, alipin man o Malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan, di ba? So lahat na nagtuturo, lahat na nagbibigay at nanaliksik ng pagturo ng mahal na Diyos, malalaman natin na siya ay maka-Diyos at siya ay mula sa Espiritu ng Diyos kung tayo mismo ay mayroong Holy Spirit ng ating Panginoon Diyos, no? Lahat kasi na yun, nandyan nagtuturo din sila ng maganda, natuturo sila tungkol sa mahal na Diyos kasi iisang ang katawan ni Jesus, maraming bahagi, di ba? Napakaraming bahagi, totoo yun guys. So nagiging isa kang bahagi, no? Kasi kumbaga, mayroon na nampalataya sa mga tinatawag na napakagaling magturo tungkol sa mahal na Diyos, napakagaling mag-unawa, no? Napakagaling maghimay-himay ng Bible at magpaliwanag, kabisado niya. At mayroon din na naniniwala ng prayer tank at gini-interpret niya, ano? So, dahil dito, makikita natin na itong lahat ng mga katangian na ipinagkaloob ng Holy Spirit, hindi lamang sa isang tao. Ito ay sa maraming sa maraming bahagi ng na ginagawa, maraming bahagi ng grupo, ngunit iisa lamang ang katawan. Yun ay si Kristo Jesus, si Jesus Christ, diba guys? Lagi nating tatandaan yung mga bagay na tungkol sa mahal na Diyos, no? Lagi nating unawain na nakasaad na ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na magpahayag ng sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Amen? Amen.